Naalala niyo ba si Ronnie Ricketts? Isang gwapo matangkad na artista noong dekada 90 at napagagaling din na direktor sa pelikula. Bigla itong naglaho sa showbiz industry at dito sa bidyong ito ay malalaman natin kung ano ang nangyari sa pagkawala niya sa movies. Napakalungkot na istorya ito ni Ronnie Ricketts. Atin pakinggan sa Balitang 24. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan si dating Optical Media Board Chairman Ronnie Ricketts dahil sa kasong katiwalian sa desisyon ng Sandigan Bayan 4th Division. 6 hanggang 8 taong pagkakakulong ang parusa kay Ricketts. Panghabang buhay na rin siyang bawal maupo sa anumang pwesto sa gobyerno. Grabe, ito kasi na-frame up lang siya dito. Kasi napakaliit lang na kasalanan ito tapos bigyan siya ng 6 hanggang 8 taon na pagkabilanggo. Yung huliin mo lang yung nagbenta ng mga picking CDs. Kasi bawal noon magbenta ng mga compact disc. Pero ngayon kahit magbenta ka niyan, wala nang bibili kasi USB na ang ginagamit. At madali na lang mag-download ng mga movies at music ngayon. Kaya laki ng pinataw sa kanya na kaparusahan kasi hindi na siya pwedeng kumandidato kahit anong pwesto sa gobyerno dahil lamang sa yan. Ganyan lang ng kasalanan, napakaliit lang. Hindi naman yan nagbenta ng druga at ganyan na yung hatol sa kanya. 6 to 8 years. At sabi niya sa dulo ng bidyong ito ay 10 taon daw siya na nag-struggle doon sa bilangguan. Kaya political motivated ang kasong ito. Sa tingin ko ay yung kanyang mga kalaban sa politika. Kasi artista ito, madaling manalo kapag tumatakbo ito ng posisyon sa gobyerno. Atin balikan si Mel Chanco. Pasok, 24. Kaugnay ito sa umunoy mishandling niya ng mga nasabat na pirated DVD at VCD noong 2010. Imbis daw kasi na magsampa ng kaso laban sa isang kumpanya, ibinalik lang daw dito ang mga nasabat na compact disc. Maaari pang iapilan ni Ricketts ang desisyon at kapag nakapaghain siya ng karagdagang 30,000 pisong bail bond, maaari siyang makalaya pansamantala. Tumangging magbigay ng pahayag si Ricketts pero dati nang iginiit ang kanyang kampo na inosente siya sa kaso. Ang liit lang ng bail dito, 30,000 tapos hindi nila nabayaran. Kaya nakulong tuloy si Ronnie Ricketts. Pwede naman pala merong bail. Bakit di yun binayaran? 30,000 lang. Kaya nagdusa tuloy si Ronnie Ricketts sa bilangguan. At tingnan nyo dito sa unang video. Medyo ano pa siya dito medyo bata pa tingnan. At nang paglabas niya ay makilala nyo talaga, mahalataan nyo na malakas mabilis ang pag-edad niya doon sa loob ng bilangguan. Pakiramdam na absuelto ka sa kaso mo. Ito yung video na kalalabas niya lang sa bilangguan. Tingnan nyo ang kanyang muka, medyo nagkaedad ka agad dahil nai-stress siya doon sa loob. Sabi niya dito 10 years daw siya nag-struggle pero kanina sabi ay 6 to 8 years ang kanyang sentensya. 2017 yata nang nangyari ito. At bago lang nakalabas si Ronnie Ricketts, wala pang 1 taon. Hindi lang gaanong binabalita kasi ayaw ni Ronnie na ibabalita siya na ganyan na nakulong siya at nakalabas. It happened last year, diba? Pakinggan natin si Ronnie dito. It's been 10 years of struggle and finally vindicated tayo. God willing, talagang pinaghirapan natin yan at wala tayong kasalanan. Talagang may mga tao lang na hindi gusto sumira sa'yo. But napakita natin yung totoo, nakita
ng mga justices yung totoo. So finally, nakapasweldo tayo. But it took a while. Habang proseso, nakakalungkot. Ang tagal pala, sir. Napakalit na kaso na minsan yun nga ang kasabihan, huwag mong babaliwalay, malit man o malaki. So kami nun, we were thinking, Yun nga, napakaliit lang na kaso niyan, compact disc lang, hindi ka naman nagnakaw, hindi ka naman nagbenta ng druga. Tapos ganun na yung pataw na 10 taon nagdusa si Ronnie Ricketts. Ano kayang nangyari? Na talagang gusto siyang ipakulong ng ganyang mga kalaban diyan sa politika. Kaya, ay nako, medyo kawawa din ito kasi mabait na tao itong si Ronnie. Hindi mo mabalitaan na may mga babae ito. Focus lang siya sa pamilya at saka negosyo at sa pelikula, pagdirektor. Action movies ang gusto nito eh. Pero nang umupo siya sa isang pwesto sa gobyerno ay nagkalitsi-litsi na ang buhay niya. Yan siguro ay dahil sa kanyang mga kalaban sa politika. wala yan, it won't go up. But it happened, may mga sinaring nangyari, na nababalitaan kami ganito, may ganyan. Pero hindi mo paniniwalaan, pinapaliwanag namin totoo palagi, na wala kang kasalanan. But these things happen, so lessons learned eh. Naka-apekto ba yun sa'yo, sir? Kasi tumakbo ka pa ng sa politika. Kasi at that time, sa buong buhay ko, wala naman ako naging kaso, wala akong nagrabyasang tao. So, Congressman pa lang tinakbuhan ito kaya mabigat ang mga kalaban nito kapag mga kongresista ang kalaban. Sigurado naman kasi manalo si Ronnie Ricketts kasi walang walang bahid ng walang bad records. Kaya pwedeng manalo talaga ito si Ronnie Ricketts as a congressman sa kanyang distrito. Kaya yan, kahit maliit lang na kaso ay pinalaki para makulong lang siya at hindi makapagkandidato. Okay, balikan natin ang ating idol Ronnie Ricketts. na-apekto ako kasi. But siyempre, first and foremost yung family mo, yun ang importante yung pamilya. Maganda yung suporta ng family ko eh, tsaka mga kaibigan kong totoo. So it felt good na nandiyan sila sa tabi ko. Tsaka maganda rin pag wala kang bisyo eh. So ako wala kasi akong bisyo. So ginagawa ko lang workout everyday, dasal, family, business. So masyadong preoccupied yung mind ko. Parang magbabalik sa business. Parang may anong ka-project ka ata ngayon, sir? Hindi, actually may gagawin dapat akong TV series pero nagka-problema ako sa schedule. Oh, nakita ko nga yun eh. Nakakalungkot nga eh, pero may gagawin ako movie naman. Movie. Yun talaga yung gusto ko talaga, movie pa rin. Pero hopefully, baka, kasi nagkataon lang may ginagawa ko sa trabaho namin sa negosyo eh. So, na-discarrel ako, sayang. Sabi ko, it was would have been a good project, you know. But, hindi pa siguro tama yung timing. So ngayon, yung movie naman, ginagawa na namin yung script. Hopefully, magawa ko this year. Ano to, sir? Ikaw mag-direct or ikaw ang... Ako rin yung magdadirect. Ikaw rin producer? Baka may kakopro ako dito. Tapos, sir, kamusta ng si Miss Maris? Kamusta na kayo? You know, family-oriented naman tayong tao. Diba? So ever since, priority ko sa family. No? So, ang blessing naman, no, walang problema sa family ko, my daughters, you know, so blessed na may sarili silang direksyon na sa buhay, we guided them in the right way. So it feels good na you see ito yung mga anak ni Ronnie Ricketts. Isa diyan ay sikat na artista sa GMA. Itong narito sa unahan natin. At salamat naman at nakalabas na si Ronnie Ricketts at nakabalik niya siya sa kanyang mga trabaho. Ang pag-aartista, pagdirektor at pagiging businessman at ang pagiging responsible na ama ng tahanan. Pero ang masakit ay hindi na siya pwedeng magkandidato anumang posisyon sa gobyerno. Napakalungkot na ito na episode natin. At hanggang sa muli mga ka-art lover, ako'y magpaalam na at kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutan mag-subscribe para sa mga kaparihong at katulad ng mga video nito. God bless us all. Paalam.